Magandang buhay sa lahat at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about conversion of units of temperature. So magpipresent po ako ng different examples kagaya po nito. Convert the following to the indicated unit. So number 1, degree Fahrenheit to degree Celsius. Number 2, vice versa po, degree Celsius to degree Fahrenheit. Number 3, degree Celsius to Kelvin, degree Fahrenheit to Kelvin, and vice versa, Kelvin to degree Celsius. So, paano nga po ba yan i-convert yung different units of temperature? So, yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. Convert 131 degrees Fahrenheit to degrees Celsius. So, ibig sabihin, ay ko-convert po natin degree Fahrenheit into degree Celsius. So, paano po natin i-convert ito from degree Fahrenheit to degree Celsius? Ito po yung ating formula na gagamitin. So, degree Celsius is equal to 5/9 times degrees Fahrenheit minus 32. So, ito po yung ating gagamitin na formula to convert Fahrenheit to Celsius. So, paano po yan gamitin? Ganito lang po yun. Okay, so take note na nasa left ng equal sign, degree Celsius, yun po yung hahanapin natin. Ano po? Yun po yung ating unknown. So, ang given po ay degree Fahrenheit. Sasubstitute lang po natin dito sa ating degree Fahrenheit sa formula. Okay? So, this become, yan. So, 5/9 times degree Fahrenheit, ang given is 131. So, lagay po natin 131. Ito po yon minus 32. Okay. And then, what's next? Ang una pong simplify natin dito ay ito pong nasa loob ng parenthesis, 131 minus 32. So, what is 131 minus 32? Yan po ay 99. So, 5/9 times 99, actually, pwede na pong i-cancel itong 9 times 99. Ano po? So, 99 divided by 9 is 11. So, we can cancel. Pero, kung hindi po 99, pag hindi po pwedeng i-cancel itong dalawa na ito, puwede pong i-multiply po muna dito. Ano po? So, yun muna ang gawin natin. 5 times 99 is equal to 495 over yung denominator na 9. And then, you can divide. So, if you divide 495 divided by 9, that is equal to 55. So, ibig sabihin, yung 131 degree Fahrenheit is equal to 55 degree Celsius. Okay, so about this number 2 example, convert 18 degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Okay, so we're going to convert 18 degrees Celsius into degrees Fahrenheit. So ang gagamitin natin na formula ay ito, degree Fahrenheit is equal to 32 plus 9/5 degrees Celsius. So paano po gamitin yung formula na ito? Ito lang po yun. So ang ibig sabihin po ng 9/5 degrees Celsius ay multiply natin yung 9/5 dun sa given na degree Celsius. So, paano po? Ganito lang yan. Okay? So, nag-close and open parenthesis po ako. Yun lang po yung ating papalitan sa part dito sa computation. So, 9/5 times degree Celsius na given ay 18. So, ilagay po natin dito ay 18. Okay. Then next, ano po yung next natin na gagawin muna? We are going to multiply 9/5 times 18. To multiply, multiply yung numerator, 9 times 18. Ano po? So, gawin po natin. Yan po muna. So, 9 times 18 is equal to 162. Then, kopyahin lang po natin yung denominator na 5. O kaya, 162 over 5. Okay? Next po natin gagawin ay pwede na po nating i-decimal yung 162 divided by 5. Ano po? And 162 divided by 5 is equal to 32.4. Saka po natin i-add dun sa 32 na constant na given. Okay? So, if you're going to add that one, that is equal to 64.4 degrees. Okay. So, meaning to say, yung 18 degrees Celsius is equal to 64.4 degrees Fahrenheit. Okay, so how about this number 3 example? Convert 40.55 degrees Celsius to Kelvin. So, ito naman po ay from degrees Celsius to Kelvin. So, paano po natin naman i-convert yung degrees Celsius to Kelvin? Ito po yung ating formula. So, Kelvin is equal to degrees Celsius plus 273.15. Okay, so mean to say, ang makakalculate natin ay Kelvin kapag ang given ay degree Celsius. So, gamitin po natin yung ating formula. So, K is equal to degree Celsius. Substitute po natin. Ang given po ay 40.55. So,
palit po natin dito, substitute natin dito sa degree Celsius na ito. Ito po yung ating given. So, K is equal to 40.55 degrees plus yung ito pong 273.15 degrees. Then, if you're going to add, that is equal to 313.70 or 0.7, pwede na po iyon. So, mean to say, 4.55 degrees Celsius is equal to 313.70 Kelvin. So, yan po kung paano i-convert. Okay, so about naman po kapag ang i-convert natin is degree Fahrenheit to Kelvin. So, convert 35 degree Fahrenheit to Kelvin. Okay? So, in this case, wala pong formula na nagdadirect from degree Fahrenheit to Kelvin. Kasi ang formula lang po ay ito, Kelvin, degree Celsius to Kelvin. Yun lang po yung ating formula. So, wala pong formulang direktang from Fahrenheit to Kelvin. Kaya ang gagawin po natin, ito pong given na Fahrenheit na ito, ay i-convert muna natin into degree Celsius. And then, from degree Celsius to Kelvin. Ganun po yung ating gagawin. So, i-convert po muna natin itong 35 degrees Fahrenheit to degrees Celsius. So, again, ito po yung ating formula to convert degree Fahrenheit to degree Celsius. So, substitute lang po natin ulit dito sa degree Fahrenheit. Yan. So, let's become, ang degree Fahrenheit na given is 35 degrees. Lagay po natin dito. So, 35 minus 32. And then, subtract natin. 35 minus 32 is 3. So, again, so, to multiply po natin dito sa numerator. So, 3 times 5 is equal to 15. And then, kopyahin po natin yung denominator na 5, na 9 rather. Okay? Kaya 15 over 9. Or, pwede po natin i-convert yung 15 over 9 into decimal. Or, 1.67. Okay, so, ilagay ko po sa taas. Ito po yung ating gagamitin, degree Celsius na ito, to convert into Kelvin. Ano po? Okay, so since i-convert na po natin from degree Fahrenheit to degree Celsius, now, convert na po natin into Kelvin. So, ito po yung ating formula na gagamitin na. Ano po? Okay? So, Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15. So, ito na po yung 35 degree Fahrenheit into degree Celsius ay 1.67. So, ito na po yung lalagay natin dito na degree Celsius. So, K is equal to yung degree Celsius ay 1.67. Then, add natin sa 273.15. If you're going to add, that will become 274.82 Kelvin. Ano po? So, therefore, 35 degree Fahrenheit is equal to 274.82 Kelvin. Okay, so about this number 5 example, convert 100 Kelvin to degrees Celsius. So again, so how many degrees Celsius are there in 100 Kelvin? So in this case, iwan ko po sa inyo na inyong activity. Try to answer, convert po ninyo 100 Kelvin to degrees Celsius. At kapag mayroon po kayong sagot, comment po ninyo sa comment box at hintayin po ninyo aking reply. Tignan po natin kung tama po yung inyong sagot. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so this is the reference for this video lesson.